Germs, good morning. Welcome dito sa JR Motoworks. Ayan, may nag-order na naman sa atin sa Shopee. Isang pangmalakasang setup na naman yung ipapadala natin sa kanya. So itong video na to ay dedicated natin kay Sir, pero para na rin sa kaalaman ng lahat, para may idea yung mga manonood natin dito sa ating Facebook page, tsaka dito sa ating YouTube channel. Ito, yung mga item na pinapadala natin. Kung sakasakali, ganito yung order ninyo, or kung may iba kayong order, gantong-ganto rin yung mangyayari sa order ninyo, okay? Umpisahan muna natin dito sa order ni Sir. Meron siyang order sa atin na TTD Night Ranger, original Pia horn, tsaka Senlo M1 Plus. Ngayon, dahil plug and play na lahat to, kasama na yung buong harness. Ito yung pinaka main harness niya. Tapos yung mga switches natin, fuse holder, fuse stop, tapos extension ng Night Ranger natin kasi hindi aabot yung wire niya. Kinamahan na rin natin. Tapos yung mga switch natin. Ngayon, iisa-isahin natin to para meron kayong idea lahat. So itong Night Ranger na to, silyado pa to, ayan, naka-plastic pa yan. Ganon din tong Pia horn natin, naka-seal pa yan dito sa gilid, hindi pa natin binubuksan yan. Tapos itong Senlo M1 Plus, wala tong selyo kasi ano lang to parang taklob lang yung box na ito. Kung alam nyo naman yung Senlo, alam nyo na yung sinasabi ko. Pero mamaya, bubuksan natin to. Bubuksan natin lahat yan kasi order nga ito sa Shopee, kailangan din natin i-check bago natin ipadala kay Sir. So mamaya na tayo dumako doon kasi titestingin natin lahat to. So sa ngayon, iisa-isahin lang natin para may idea kayo lahat. Ito yung mga switches natin and harness tapos ilaw. Ang setup na to ay parang full setup na rin kasi meron siyang aux light tapos meron siyang MDL tapos horn. Tapos kinompleto na rin natin yung mga kailangan niya para wala na talagang wiring na mangyayari pagdating doon sa kanya. Ang mangyayari na lang nito, bubuksan niya yung kaha ng motor niya tapos isasalpak niya na lahat to. May kulang pa pala dito, hindi natin nasama dito yung cable type. Pero mamaya uulitin na lang natin yung video natin ng naka-plastic na tong mga to. So sa ngayon, isa-isahin natin. Ito yung 3-in-1 switch natin. Ito yung dedicated para sa TTD Night Ranger. Itong 3-in-1 hollow switch, ito talaga yung para sa Night Ranger kasi yung promise kasi ng Night Ranger na 7 modes, dito natin siya mabubuo. Itong 3-in-1 na to kasi depende sa combination ng mga switch na to, doon natin mabubuo yung tinatawag nila na 7 modes. So ayan yung 3-in-1 switch natin para sa TTD Night Ranger. So next naman natin dito ay itong domino. Tri-switch din to, high and low. Ito naman ay dedicated para sa Senlo M1 Plus natin. Senlo M1 Plus yan, 60 watts. Okay, so ayan yung switch natin. Next natin dito ay yung ating passing switch. Ito, momentary switch, button type siya. Hindi tayo gumagamit kasi ng sensor type. Ayan. Button type lang yung ginagamit natin para mas madali yung installation. Tapos, syempre, mas madali rin yung maintenance. Ayan na yung tatlong switch na ginagamit natin. Ito, ang cover naman nito ay yung high nung Night Ranger, tapos yung high nung Senlo M1 Plus natin. So dalawang high ang gumagana dito sa passing na to. Kasi ito yung nakasetup dun sa harness natin. High ng Night Ranger tsaka high ng Senlo M1 Plus. Okay, another switch na ipapadala natin kay Sir. Itong hollow switch na to. Itong hollow switch na to, ito yung magsisilbing selector natin dun sa ating stock horn tsaka loud horn. Diba meron tayong PIA dito? Ito yung pinaka loud horn niya. Ngayon, sa harness natin, nakaset up yun ng dual horn. Ibig sabihin ng dual horn, meron siyang stock, merong loud. So itong switch na to, ito yung pinaka magiging selector switch niya para pag pinindot niyang ganon, loud horn, pag nakalubog, pag naka-normal naman siya, babalik siya sa stock horn. So bali meron tayo ditong 4 na switch. Selector switch, passing switch, tapos Senlo M1, domino tri-switch, tapos TTD Night Ranger 3-in-1 hollow switch. So bali 4 dyan na switch na ipapadala natin. Ngayon dito naman sa battery natin, meron tayong fuse holder na tinatawag ito. Meron tong fuse sa loob, ito yung pinaka fuse holder niya. Yung isa sa busina, tapos yung isa sa MDL. Ngayon kulang pa pala to. Bali magiging 3 pala tong fuse holder niya kasi meron pa tayong TTD Night Ranger dito. So dadagdagan na lang natin to mamaya ng isa. So magiging 3 to. Magiging 3 peraso to. Ito naman, ito yung isa sa pinaka-importanting part na ginagamit natin dito tsaka pinapadala natin sa customer natin. Ito kasi yung fuse stop na tinatawag natin. Dito tayo kumukuha ng after ignition power. So kapag mayroon tayong ganito, hindi na tayo mag-i-splice, hindi na tayo magka-cut, or hindi na tayo magpuputol dun sa stock wiring ng mga motor natin. Kaya kami kapag nag-wiring talaga, ang promise namin, no cut, no peel,
no splice. Hindi tayo nag-i-splice ng mga stock wiring. Ito yung ginagamit natin. Ito naman yung ating extension. Sabi ko sa inyo kanina, medyo maikli yung wire ng TDD Night Ranger natin. Itong ginagamit natin na extension, nasa ilalim na lang to ng headlight. Hindi na tayo magbabaklas or magbubukas pa ng kaha once magkaroon tayo ng maintenance na gagawin dito sa TDD Night Ranger natin kasi nakalabas na yung wire niya. Ano lang to, optional to extension para sa TDD Night Ranger natin. Pwede rin naman tayo magdugtong dito pero mas convenient kapag gumagamit tayo ng extension. So mamaya, yung wire nito, i-alter na natin, ipapakita natin sa inyo. Lalagyan na natin ng terminal, ito, tsaka itong M1 Plus natin. Ito na yung pinaka-importante sa lahat. Ito na yung pinaka-main harness natin. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang mga terminal, color-coded yan. Nakadepende yan kung ano yung kulay ng mga switch na ilalagay natin. Kasi ito yung pinaka-female na terminal. Dito sa kabila, nandito naman yung mga male. Ayan, ito, naka-male yan, nandito yung female. Ang setup nito ay horn, MDL, tsaka Night Ranger. Meron siyang 6 na relay. Mamaya pagkatapos natin ma-setup yung mga wiring nito, i-testing na natin yung harness na ginawa natin. Ang itsura ng harness natin ganito. Nasa taas to, sa may ilalim ng panel natin, tapos pababa. Ito, yung haba ng wire na yan. Pababa naman yan, papunta sa battery. Tapos dito sa may bandang gitna, ito yung wire na isasaksak natin dun sa stock wiring ng horn niya. Tapos dito, meron tayong tatlong horn. Yung isa, stock horn. Tapos yung dalawang pula sa loud horn. Okay? Ayan yung mga item na ipapadala natin. Ipa-plastic lang natin to after natin ma-testing yung ilaw, tapos yung harness natin. Okay? So, punta na muna tayo sa testing natin. Okay, Germ, set aside na muna natin tong mga harness natin tsaka yung mga switches natin kasi i-alter na natin yung ilaw niya tsaka yung busina dahil lalagyan na natin ng terminal. Tanggalin na muna natin to, mamaya ibabalot na natin to after natin ma-testing. Andito na yung battery natin. Pag nagawa ko na tong mga to, iti-testing na natin siya. So ito yung Zenlo M1 Plus niya, kulay blue. May kulay blue na lining dito. Ibig sabihin, 60 watts yan. Tapos yung ballaster natin nandito. Ito yung i-alter natin kasi ito yung papasok dun sa harness natin. Maganda kasi kapag naka-prepare na lahat ng wiring, wala na talagang gagawin yung magkakabit. Talagang tusok-tusok na lang ng mga terminal natin. Yun yung kagandahan ng harness natin dito sa JR Motoworks. Mas madali, mas napapabilis natin yung trabaho. Itong Zenlo M1 Plus, i-disable ko na yung yellow na wire dito kasi ito yung yellow na solo. Tapos ang gagawin natin low dito ay kulay white. Tapos ang gagawin nating high ay yung double color. Yung yellow sa taas, tapos yung white sa ilalim. Double color kasi yung high nito. Siya nga pala, ang Zenlo natin ay meron tayong 1-year warranty na binibigay dito. Kaya kung bibili kayo ng maliwanag na MDL, isasuggest ko na sa inyo yung Zenlo. Bukod kasi sa maliwanag siya, meron siyang 1-year warranty. Pero yun yung sobrang tagal ng warranty niya. Yung TDD Night Ranger naman, sad to say, pero 1 month lang yung naibibigay namin ng warranty niya. Although original siya na TDD, yun lang talaga yung kaya natin ibigay na warranty. Yun lang binibigay sa atin ng supplier natin. Okay, lalagyan ko na ng terminal. Tapos crimp na natin. Okay. So, ito na yung ballaster ng MDL natin. Lalagyan na natin ng terminal. Sakto na siya dito sa natin, sa harness natin. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik na lang ulit natin to sa kanyang box. Pero maya-maya kukunin din natin ulit to kasi magti-testing tayo. Yan. Okay. So, okay na yung Zenlo natin. Set aside na ulit natin to. Next natin yung ating TDD Night Ranger. Ayan, may plastic pa siya. Silyado pa talaga. Kung dito kayo sa amin kukuha lahat ng item, harness, ilaw, tsaka busina, wala na talaga kayong poproblemahin. Pag lalatag nyo na lang talaga. Install na lang,
Tapos, yun na yun. Okay, eto, nabuksan na natin yung TTD Night Ranger natin. Tapos, lalagyan na natin to ng terminal. Pero, eto, babawasan natin ng konti. Kasi may nilagay na tayong extension. Baka ma-over naman to. Eto, kapos to para dun sa harness natin. Kaya nagdugtong tayo. Kaya naglagay tayo ng extension. Pero, pag hindi naman natin to binawasan, sobra-sobra naman. Kaya tatanggalan natin siya ng ganong kahaba. Tapos ang gagawin natin dito, i-merge lang natin to. I-merge lang natin yung mga kulay-kulay niya. For example, ito, itim, ground. Tapos yung yellow, yellow na low. Yung white natin, ito yung low na white. Tapos yung pula, ito yung flood natin. Floodlight pala, floodlight. Yung pula na wire, yan yung floodlight. Okay? So, na-merge na natin to. Lagyan naman natin ng terminal. Black para sa ground. Blue na terminal para dun sa ating low na white. Tapos yellow na terminal naman para dun sa ating low na yellow. And then yung ating kulay green na floodlight. Ayan. Okay. So, lalagyan na natin siya ng terminal lahat. Okay na. Set aside ulit natin to. Okay na to. Mamaya, detestingin na natin. Ito, ayan o. Naka-seal pa siya yung ating PIA horn. Bubuksan na rin natin yan kasi i-alter na rin natin to. Ito kasi, kailangan natin i-adjust yung bracket para mailagay natin ng maayos dun sa kanyang lalagyan. Pag hindi natin ginalaw to, hindi natin siya mailalagay na maayos. Tapos itong terminal na to, i-bend lang natin siya. Para pagtusok natin ng terminal, hindi siya nakaganito. Nakaganito dapat. Okay? So, okay na to. Tapos ito naman na isa, i-alter din natin yung kanyang bracket. Okay. After natin maayos yung bracket, yung terminal naman, bebend natin. Ito, yung ating stock horn. Ito yung magre-represent sa stock horn niya. Ito muna yung gagamitin natin dito pang testing. Ayusin ko lang tong nandito para hindi tayo makalat. Okay, Germ, set up na tayo. Set up na natin yung ating testing. Okay, for example, ito yung battery ng motor mo, ATV 160. Ilalagay lang natin dito sa positive yung ating fuse holder. Siya nga pala, pag nakuha mo tong package na to, may kasama naman tong installation guide kaya hindi ka na malilito. Okay, so yung fuse holder natin nandito sa positive ng battery. Tapos yung dulo ng harness natin, eto, meron dyan isang terminal, yung parang ganito. Yun yung ilalagay natin sa ground ng battery ninyo. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na kulang tayo ng isang fuse holder, ito, lalagay na natin. Tatlo kasi to, tatlong pula to, dito dalawa lang siya. Ayun o, dalawa lang. Kaya kailangan natin gumawa ng panibago. Okay, kabit na natin to isang fuse holder natin dito. Ayan, okay na. Meron na tayong tatlong female dito. Ngayon yung tatlong pula na male dito, ito yung ikakabit natin. Ayan, okay na. Nakakabit na. Ngayon, itong kulay green na to, ito sana yung manggagaling sa after ignition power natin, yung nasa fuse box. Tapos ito yung gagamitin natin sa kanya. Ito. Pero dito, wala tayong fuse box dito. Ngayon, i-direct lang natin ulit to sa battery para makakuha siya ng power. Pero itong itong fuse stop na to, ilalagay natin to dun sa gitna nung tatlong 5 ampere. May tatlong 5 ampere dun sa fuse box ninyo. Tatanggalin nyo yung nasa gitna. Tapos ito yung ipapalit natin. Ito yung pinaka magiging adapter niya. Ayan. Pero dito sa testing natin, i-direct lang natin ulit sa battery para siya yung magsilbing after ignition. Kasi ito yung magbibigay ng power sa mga switch natin. Okay. So, na-setup na natin yung power nung harness natin. May power na lahat yan. Wala lang tong mga switch. Ngayon, ilalagay naman natin yung mga yon. Ito, para sa selector. Ito yung selector natin. Kulay-kulay yan, male and female. Assemble natin. Dilaw, blue, tsaka green. Okay. Pasok na siya. Next naman natin yung passing switch natin. Kung napapansin nyo, parehas green yan. Magkatabi. Ito yan, green. Green parehas. Okay, set na. Ito, pula, yellow, tsaka blue. Yan naman yung ating tri-switch. Ito. Tri-switch natin, pula, yellow, tsaka blue. Okay.
So, naikabit na natin yung mga switch natin. Last na switch na ilalagay natin ay yung ating 3-in-1 switch. Ito. Ito yung 3-in-1 switch natin. Meron niyang 5 terminal. Black, red, yellow, blue, tsaka green. Ito rin yan. Kung mapapansin nyo, medyo magulo lang ito ngayon. Pero pagdating sa installation sa motor ninyo, magiging maayos na rin yan. Sa ngayon, for testing lang naman itong ginagawa natin. Kaya ayan, medyo magulo talaga. Ngayon, yung mga ilaw naman, yung ballaster, tapos yung TDD Night Ranger natin dito, hindi pa siya nakakabit. Pero tetestingin na natin yung mga switch natin. Okay, ito yung 3-in-1 switch natin. Pag pinindot natin yan, nakikita nyo may ilaw. Ibig sabihin, meron na siyang power. Ayan. Okay na. So, gumagana na yung ano natin, yung 3-in-1 switch natin. Tapos, yung passing switch naman natin, pag pinindot natin to, makikita nyo, nagbiblink yung isa dyan. Ibig sabihin, gumagana na rin yung passing switch natin. Itong tri-switch natin, hindi natin siya malalaman kung gumagana unless ikakabit natin yung ilaw kasi wala naman tong indication, wala siyang ilaw. So ngayon, ang gagawin natin, ikakabit na natin yung ilaw tsaka yung busina. Ano unahin natin? Ito, yung ballaster muna, unahin natin. Ikabit na natin siya dito sa magkakakulay na to. Blue, yellow, tsaka itim. Tapos yung dulo niya, ito, ikabit na rin natin dito sa ilaw natin. So nga pala yung pagpupwesto ng mga to, meron tayong guide sa YouTube natin. Hanapin nyo na lang or i-message nyo kami. Ibibigay namin sa inyo yung link para hindi na kayo mahirapan. Okay, next natin, yung ating TDD Night Ranger. Ito, ida-direct na natin siya dito sa harness natin. Pero kapag ikakabit nyo sa motor nyo, ito muna dito, tapos yung Night Ranger dito. Pero sa ngayon, testing lang naman, iba-bypass na natin tong extension na ginawa natin. Lagay natin siya dito, green, yellow, blue, tsaka black. Okay, okay na. Nakakabit na yung mga ilaw natin. Next naman natin yung busina. Ito, stock horn. Ito yung magre-represent sa stock horn natin. Kakabit natin siya dito sa kulay blue na wire. Okay, okay na. Nakakabit na yung ating stock horn. Next natin yung ating loud horn naman. Kabit natin dito. Yung ating PIA. Okay. Ngayon, itong wire na to, itong terminal na tong dalawa, ito yung isusok-sok natin dun sa tinanggal natin sa stock horn, yung pinaka-stock wiring ng busina natin. Ito yung wire na yan. Magkabaliktaran, okay lang yan. Pero sa ngayon, ang testing natin, ito yung magiging trigger niya. Kasi pag ginamit natin yung switch natin sa kaliwa, pag nagbusina tayo, ito yung magkakaroon ng power. Okay, pero sa ngayon, ito yung magiging trigger natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So sa ngayon, testingin na muna natin yung ating ilaw. Ang unahin natin testingin yung ating Zenlo M1 Plus. Okay, ayan yung ano niya. So ito yung low niya, white. Tapos yung kanyang high, ito. Yung double color. Okay, low. Ito yung high. Okay. So ayan, gumagana yung ating harness para sa ating MDL. Next natin testingin ay yung ating TDD Night Ranger. Ito yung dilaw na low, ito yung white na low, tapos ito yung floodlight na puti sa taas. Ayan. Yellow, white, floodlight. Okay, so gumagana siya lahat. Next natin testingin ay yung ating passing. Ayan. So ito yung passing switch natin. Tapos ito yung MDL natin. Ito yung Night Ranger natin. Passing natin. Ayan o. Yung high ng MDL tapos yung high ng TDD Night Ranger natin. Yan yung naka-activate sa passing natin. Okay. So gumagana lahat ng ilaw natin. Goods lahat. Next naman natin ay yung ating busina. Yung selector natin, set lang natin muna sa normal. Ayan, naka-normal siya. Ngayon, ang tutunog niyan yung ating stock horn. So, yung isa, babad natin. Tapos yung isa, yun yung magiging switch natin. Okay, ito yung stock horn natin. Ito yung representative ng stock horn natin. Gumagana yung wiring natin. Tapos, pindutin na natin yung ating selector para ma-activate natin yung loud horn natin. Okay? So, yan yung pinaka-selector niya. Yung battery natin medyo mahina na to. Hindi na to 100% capable na mapatunog niya ng maayos yung ating busina. Kasi lagi natin gamit to. Okay.
Kung mapapansin nyo, yung loud horn natin, kasabay niya yung high nung ating Night Ranger tapos yung ating MDL. Ulitin natin. Diba? Ayan. Meron siyang kasamang combo. Pero pag sinet natin ulit siya sa stock horn, wala na siyang kasamang combo. All stock lang talaga yung ating busina pagdating sa sa stock horn natin. Walang combo, walang kahit ano. Pagdating naman sa loud horn, ayan, ulitin natin. Loud horn, tapos meron siyang kasamang ilaw. Okay. So, kompleto na natin yung testing natin dito sa ating harness, tapos sa mga ilaw natin, tsaka busina na ipapadala kay sir. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin ulit sa dati, isisil natin ulit para pagdating sa biyahe, hindi siya ma-damage. Tapos yung mga components natin dito sa harness natin, ipa-plastic na rin natin para maging okay na lahat. So, yun lang para sa testing natin, tsaka sana mag-guide ko kayo dito sa ginawa natin na testing. Tapos ito, yung na-explain ko sa inyo yung mga components na ipapadala natin sa inyo.